Mga kabombo, mga ka-Star Nation, inilulunsad muli ng Bombo Radio Philippines na inyong #1 and most trusted source of news and information, ang Dugong Bombo 2025. A little pain, a life to gain. Ito ang pinakamalaking one-day bloodletting drive sa bansa. Gaganapin ang makasaysayang kaganapang ito ng sabay-sabay sa Nobyembre 15, 2025, araw ng Sabado sa 25 ng mga pangunahing lugar sa buong bansa kung saan may operasyon ang network ng 32 fully digitalized AM and FM stations. Kinikilala bilang pinakamalaking single-day bloodletting event sa Pilipinas. Ang Dugong Bombo at isang pinagsanib na pagsisikap ito na isinasagawa katuwang ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, ang Philippine Red Cross. Higit pa sa isang kampanya, ang Dugong Bombo, A Little Pain, a Life to Gain, dahil ito ay isang panawagan din para sa bawat Pilipino na maging bayani. Sa matagumpay na drive noong mga nakaraang taon, tumulong ang Bombo Radio Philippines na mapunan ang pambansang supply ng dugo sa pamamagitan ng pagkolekta ng mahigit 2.1 milyon na sisi ng dugo. Katumbas yan ng 2,000 mahigit na litro ng dugo o 550 galon at kung maaari ikumpara ay nasa 10 drums ng dugo na makapagliligtas sa mga kababayan natin. Bagamat umuunlad ang siyensya at teknolohiya, wala pa rin natutuklasang kapalit ang dugo ng tao. Bilang patuloy na tumataas na pangangailangan, ito pa ring dugo mismo ng tao ang ipinag-replenish para dun sa mga nangangailangan at napupunan ito sa pamamagitan ng mga kahalintulad na programa ng sa Bombo Radio Philippines. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, ginagamit ng Bombo Radio Philippines ang malawak nitong nationwide reach sa mga local at iba pang mga lugar na itinataguyod ang presensya at meron tayong civic responsibility at compassion. Narito naman mga kabombo ang naging bahagi ng pahayag ni Philippine Red Cross Chairman Richard Dick Gordon. Meron tayong mga kampi katulad ng Bombo Radio. Nagbibigay ng dugo na siya at tuwi-tuwi na. Tayo taon-taon meron tayong programang Dugong Bombo. Nakakalap na tayo ng 72,000 blood units sa taon-taon na nabibigay natin ng dugo. At lumalabas tayo ng Red Cross, nagkakaroon tayo sa mga mall, nangunguha tayo ng dugo. At makikita mo, lahat yan ay naibibigay natin kahit na saan lugar. Pag nangailangan, kaya natin magbigay ng dugo. At kung may baha naman, kompleto rin tayo na inaingatan natin ang mga tao sa leptospirosis, dengue cases, sa mga tinatawag natin sa dugo, yung mga nabibigyan natin dahil meron tayo ng mga tinatawag na apheresis machines na gagawa. Bahagyan ng pahayag ni Red Cross Chairman Richard Dick Gordon. Ngayong taon, muling nananawagan ng Bombo Radio Philippines para sa mga partners, stakeholders at local communities na mag-volunteer at gumawa ng makabuluhang pagbabago. Nagpapasalamat din itong si Red Cross Chairman Gordon sa mga nagsusulong ng Dugong Bombo na isang kapaki-pakinabang umanong programa para maging kaagapay ng kanilang humanitarian organization sa pagtataguyod ng pangangailangan ng mga recipient ng dugo sa ating bansa. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. Maraming salamat ko yung mga Floreta, si Roger, ngayon ang anak niya na, no? At saka sila Herman Basbanya. Oy, mabubuti mga tao yan. Kaibigan ko na nung araw pa. Wala naman ako hinihinging pabor, pero ang Radyo Bombo, kusang loob tatawag sa akin, meron naman tayong bloodletting. Nako, nakakatuwa sapagkat kaya sabi ka nga nung nanay ko, pag tumutulong ka sa kapwa mo, walang swerte, walang good luck. Sa skill mo, papasok ang tinatawag na biyaya ng Panginoon sa matulungin sa kanyang mga nilalang. Thank you, Radio Bombo. Thank you, Roger Florete. Thank you, Florete family. And thank you sa mga kawani ng Radio Bombo. God bless you. Thank you very much. Mga kabombo, tinig pa rin yan ni Philippine Red Cross Chairman Richard Dick Gordon. At upang makapagparehistro, maaari kayong makipag-ugnayan o bumisita sa pinakamalapit na Bombo Radio at Star FM stations. Sumali kayo sa pagsasagip ng buhay, dugo na hatid ng ating Dugong Bombo 2025, A Little Pain, a Life to Gain.
Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, kapiling natin sa pagkakataong ito ang Dugong Bombo Project Chairperson at overall coordinator, si Binibining Mylene Binalay. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw ng Lunes. At kumusta na po, Miss Mylene? Yes, magandang umaga Bombo Dennis at magandang umaga Bombo Everly, and of course sa ating mga listeners and viewers nationwide and worldwide. Maraming salamat sa pag-imbita para dito sa ating formal na paglulunsad ng ating Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Ito yung biggest single-day bloodletting drive sa buong bansa. Nagaganapin nga, sabi mo nga kanina, simultaneously sa 25 key areas nationwide on Saturday, November 15, 2025. So, itong kampanya na ito, Bombo Dennis, Bombo Everly at mga kabombo ay always in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Unang-una, nais ko pong mabatid lamang yung kahalagahan, yung importansya ng paglulunsad ng Dugong Bombo at 2025 para sa mga recipient nito. Please go ahead po. Yes, Bombo Dennis, ito ang ating Dugong Bombo bilang siya ay isang itinuturing na largest one-day blood donation drive dito sa ating bansa. Tayo ay natutuwa na ang ating noble project na ito ay nasa mahigit 2 dekada na ating isinasagawa at tayo po ay nakakatanggap na ng mga pagkilala, parangal dahil po dito sa proyekto na ito, at kaya naman tayo po ay patuloy na nag-inspire sa ating mga komunidad para dito sa kanilang involvement, at ito'y reflection lamang na ang Bombo Radio Philippines ay committed hindi lamang bilang #1 radio network and most trusted source of news and information, kundi kasama na rin dito ang ating commitment sa public service. So bakit nga ba mahalaga itong ating Dugong Bombo Blood Donation Drive? Dahil alam naman natin, laging sinasabi ng ating chairman na si Dr. Helio Florete na walang substitute. Alam natin yan, walang substitute for human blood. Despite nga itong advancement ng science at new technology, ang human blood pa rin ay hindi kayang i-manufacture. Kaya naman, ang ating only source ay ang ating voluntary donors. So, sa pamamagitan ng ating partisipasyon, ay magkakaroon tayo ng critical role dahil ang demand sa dugo, Bombo Dennis, napaka-constant yan and growing. Every day, marami ang pangangailangan. Dito na lamang sa mga iba't ibang mga himpilan ng Bombo Radio, sa iba't ibang bahagi at Star FM sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Alam nila yan dahil napakarami ng mga lumalapit para nang sa ganon ay iparating yung kanilang pangangailangan nga ng dugo. So that's why itong role ng Bombo Radio Philippines at ng ating mga partners sa pamagitan ng puwersa ng ating 32 fully digitalized AM and FM stations, ang Bombo Radio Philippines ay naaabot natin ang kasulok-sulukan ng Pilipinas. Kaya naman nagagawa nating maiparating sa ating mga kababayan itong kanilang civic responsibility and compassion. Dahil ang kampanya natin sa Dugong Bombo, nagpapakita na kaya nating pagkaisahin ang ating komunidad para sa isang layunin. Ito nga yung magbigay ng bahagi ng kanilang sarili sa pamamagitan ng voluntary blood donation. Bombo Dennis. Okay, may mga katanungan din para po sa inyo si Bombo Everly Rico. Aking katandem ngayon. Bombo Ever? Para naman po sa mga interesado po na mag-donate po ng dugo, papaano po ba yung angkop na paghahanda po ng mga nais mag-donate at ano po yung mga benepisyo po nito sa isa pong blood donor? Yes, Bombo Everly, maraming salamat. Napakaraming benepisyo. Bukod syempre sa ikaw ay magiging bayani para sa iyong kapwa na dahil nga sa iyong kakayahan na makapagligtas ng buhay o makapagdugtong doon sa pangangailangan na ating mga kababayan. Yung benepisyo nito bilang sa kalusugan. Unang-una, mache-check mo kung ikaw ay may sakit dahil kapag tayo po ay magdodonate ng dugo bago
yung proseso mismo ng pagdodonate ng dugo, maraming mga screening na gagawin sa iyo. Libre na po itong screening na ito. So sa pamamagitan ng screening na ito, of course, ay magkakaroon ka ng pagkakataon na malaman kung ano ba yung ikaw ba ay kwalipikado. Kung kwalipikado ka, ibig sabihin ikaw ay healthy, malusog. Kung hindi naman at merong mga nakita during the screening, at least malalaman mismo nitong ating mga blood donors na ito kung ano yung kanilang mga suliraning pangkalusugan. And most importantly, Bombo Everly, Bombo Dennis at mga kabombo, kapag ikaw ay nakapag-donate ng dugo, sabi nga para kang nakapag-change oil Kasi nga, kapag ikaw ay nagdo-donate ng dugo, mabilisan yan na mapapalitan at sa pagpapalit na yan, ibig sabihin may bago ka na namang dugo, bagong lakas at bagong sigla. Ano naman po ay makikibahagi yung mga nais po na mag-donate ng dugo sa programa po na Dugong Bombo? Saan po ba sila pwedeng pumunta at paano naman po yung mga gusto rin po na mag-sponsor po sa programang ito? Yes, of course, yung ating mga kababayan na gustong mag-donate ng dugo at sa lahat po ng ating mga would-be partners, stakeholders, sa ating mga local communities, maari silang maging volunteer blood donor, mag-sponsor, o kaya naman maging bahagi nitong ating Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain, bloodletting project sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga iba't ibang himpilan ng Bombo Radio at Star FM malapit sa kanilang lugar. At gayon din, maari din nila, meron later tayo ibibigay na numero sa iba't ibang mga himpilan natin para doon sila mag-register. And then, pwede rin po na makipag-ugnayan mismo sa ating Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated para doon sa kanilang, kung nais nila na maging sponsor o kaya naman po ay maging tinatawag ko natin na cash, magkaroon ng cash donations. So, dito sa ating Noble Project na ito, so doon pwede ho tayong makipag-ugnayan. Kaya, muli, yung ating paanyaya sa lahat na maging bahagi dito ho sa ating project na ito. Samahan po ninyo kami sa November 15 at para ho sa ganon, magkaroon ho tayo muli ng partisipasyon dito po sa isang makabaluhang proyekto, ang Dugong Bombo. And isingit ko na lang din, Bombo Everly at Bombo Dennis, maliban doon sa pagkakataon na maging bayani ng ating mga kababayan na makikipag-participate dito sa ating project na ito, we will be giving away also free Dugong Bombo t-shirt, hot meals, and snacks and drinks, and vitamins sa lahat ng ating mga successful Dugong Bombo blood donors. So ito yung sabi nga natin, parang token lamang po ito, pero walang makakapalit doon sa ating highest form of generosity, magbigay ng bahagi ng ating buhay para makapagligtas ng buhay ng iba. Maraming salamat po sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw po na ito ng Lunes. Thank you so much and good morning. Yes, maraming salamat Bombo Dennis sa pagkakataon. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na tayo sa lahat ng ating mga partners, volunteers and stakeholders na patuloy na nagpaparating ng kanilang pakikisa dito sa ating proyekto na Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Basta Radyo, Bombo, Star FM, it's all for you. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Dugong Bombo 2025 Project Chairperson at overall coordinator ng ating proyekto, si Binibining Maylene Binalay, dito ho sa makabuluhang aktibidad. So join po tayo mga kabombo, lalo na sa ating mga kababayan na regular na donor, ay maaari ho kayo makipag-ugnayan sa mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM.